lalawigan sa Zamboanga del Norte. Through the years kita nga nakikauban sa atong mga suking tigpaminaw o upgraded kita pinaagi usab sa atong social media. Thanks be to God. So, sa atong mga suki nga tigpaminaw, sa ato ang mga viewers all over the world, pagkiguban kamo kanamo, karong butaga, harong masayran ninyo, tugon sa ang tinuod nga kahimtang sa ato ang kahapsay sa kahusay o kalinaw sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte, kay ilabi na karon nga gideclare ang martial law in Mindanao dinhi sa atong apilmenta. Zamboanga del Norte is part of Region 9, Zamboanga Peninsula, and of course is located here in the island of Mindanao. So tanan nato mga viewers all over the world, labi na katong gusto mag-update kabahin na sa ato ang lalawigan sa Zamboanga del Norte. Tune in kamo diri sa ato ang kapihan sa Dipolog. Dayon i-click lang ninyo ang live streaming, no? www.rmdipolog.tv.com para makita ninyo inyo sab nga makauban ang atong mga panelists o gingaman atong mga guests sa atong kapihan sa Dipolog karong buntaga. Kini si Edith Pahinti Tumong, inyong regular anchor and host, makikauban na sa inyo sunod sa duha katakna nga tulumanon ang kapihan sa Dipolog. Live kita nga nanuka dinhi sa atong official video ang second floor sa Camila Hotel 1, Dakbayan sa Dipolog. Daghang kay salamat. To God be all the glory. Kay karong buntaga magkauban usab kita o dinhi sa atong Dakbayan sa Dipolog. It's a beautiful Sunday morning. It's already June 4, 2017. How time flies, no? Hunyo na kita, dayon Christmas is around the corner. Pero sa matag adlaw na to nga gimbuhaton sa atong matag adlaw nga mga aktibidades kauban sa atong mga pamilya, kanunay itong pasalamatan ang atong labaw nga makagagahom kay sa kanunay nakikauban siya kanato o hinapunta nga sa kanunay sa mag-ampo kita nga iiway kita niya sa mga disgrasya o ingon man sa mga dautan. So to God be all the glory as always. Atong pasalamatan ang ato ang mga personahe o mga empleyado dinhi sa ato ang official venue, ang Camila Hotel 1. Kanunay nag-alagad kanato matag Domingo nga tanan. Daghang kay salamat sa ngadto kang Natalie Jean Corpus, kang Lalaine Poligratis, ngadto kang Amy Felicia, ngadto kang Molly Amarillo, yes. And of course, kang Angelo Magsayo, nato kang Sammy Gonzales, o kang Jose Joey Buhisan. Pinag-isab, si Joey Buhisan. O dagang salamat, nato kang manager, Mr. Gold Fabriga, nga mo'y nagbabangla din sa ato ang Camila Hotel 1. Dito po, Camila Hotel 2, usab si Alma Cuenca, no? Kanunay dito sa manager sa Camila Hotel 2 kay kung wala ka dito sa Camila Hotel 1, ilang putang padayunon dito sa Camila Hotel 2. Wapo kayong ambience, kanunay nga party ang ilang motif dito sa Camila Hotel 2. Dito sa atong Camila Hotel 1, as usual, wapo po ang ato ang venue, very much accommodating o ingon man conducive sa atong discussion. Kay walay mga istorbo kay exclusive bang kita din namutang sa second floor sa Camila Hotel 1. So thank you so much nga to sa atong mga kauban diri matag Domingo nga tanan sa atong kapihan sa Dipolog, si Mr. Silbert Adriatico Duduyano nga mo'y dagdala sa ato ang live streaming www.rmdipolog.weebly.com. Click lang mo sa ato ang YouTube account sa kapihan sa Dipolog na diha matag Domingo nga tanan, matag semana ang ato gi-upload ang atong kapihan sa Dipolog kauban sa atong mga guests sa matag Domingo nga tanan. Daghang salamat usab ngadto sa Radio Mindanao Network. Kasama natin as always, no? Simultaneous broadcast as always sa DXDR 981 AM o man sa 94.1 IFM pinaagi kang Mr. Tax Ilumba. Daghang salamat dito sa atong broadcast center. Dito si Mr. Danny Luhol, silang Roger Monera, silang Mardy Libres, silang Elaine, silang si Joey sa hall? Wala na. O pinaagi sa pamunuan ni Mr. Edgar Dagumo. O sa dili pa kita
mo hiskot og ban pang mga butang, ako nang acknowledge sa ato mga major sponsors na may dagdag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. So daghang kay salamat nato ka Attorney Senen Alvis Angeles, atong Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Presiding Officer sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nato ka Attorney Julius C. Napikit, Presiding Officer Pro Tempore sa Sangguniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte, ngadto kang Undersecretary sa National Anti-Poverty Commission, Attorney Rosilier Matoy Barinaga, tuwa sa Manila. Next Sunday, nihangyo siya atong guest para maghiskot kita complete comprehensive tax reform nga ipatuman pohon ni President Rodrigo Duterte. So kato mga low income nga nagtrabaho, gamay na lang ang mabayran nga buhis. Kay tagaan sila og dako nga pribilehiyo exemption sa atong gobyerno. So mo na atong paghisgutan sunod Domingo po pinaagi kang Yosek Matoy Barinaga, mo na iyang ingon tax reform, complete tax reform, comprehensive tax reform program ni President Rodrigo Duterte. Dayon kauban sa atong imbitaron po ang taga Bureau of Internal Revenue. So daghang salamat kadto sa kang sa SLX Bar and Grill, Kamayan Food Trip, nga mao kini ang former Batsuyan ni Butoy. Batsuyan ni Butoy, nga ideal for family and barkada outdoor gathering. Tilawi ang lamian nga foodies sama sa mainit na balbakwa, pork and chicken barbecue, nilat ang kabaw og special batchoy o mga cold drinks. Ang SLX Bar and Grill naga-offer, no, nagatanyag sa libre nga video key o free wifi sa mga customers nga adto dito maglulinghayaw sa SLX Bar and Grill kauban sa mga barkada, pamilya o uban pa. Ang SLX Bar and Grill nahimutang sa Martinez Street, Dakbayan sa Dipolog. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Ray and YF Akas. So, daghang kay salamat nato sa SLX Bar and Grill. Daghang salamat usab nato kang Attorney Jonald C. Napikit, atong bagitan nga lawyer and notary public o ingon man City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Daghang salamat nato kang City Councilor Jonald C. Napikit. Daghang salamat usab nato kang Mr. Henry P. Chanero, ang Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment sa Palo, Hong Kong. Daghang salamat nato kang Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 sa Department of Agrarian Reform, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat nato sa JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klase-klaseng fruit seedlings sa barato lamang nga presyo. Moratorium man karon sa coconut, cutting of coconut, so I don't know og ba ni sila stock karon sa coco lumber, ang JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard. Pero og naa man galing kini gikuha ni gikan sa mga senile nga mga coco trees o katong mga dunay mga sakit nga mga coco trees kamo ra toy i-allow nga pagaputlon sa nagdumala nga buhatan nga Philippine Coconut Authority. Ang JJ&P Fruit Nursery and Lumberyard nahimutang sa Barangay Lingasad sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Dunay branch diha sa Galas ning Dakbayan sa Dipolog. Gipadagyahan o gidumala ni Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Daghang salamat nga to sa Janus Marketing na maligya sa nagdayon nga mga spare parts, Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki ug uban pa sa ubos lamang nga presyo. Ang Janus Marketing nahimutang sa Quezon Avenue ning Dakbayan sa Dipolog. Gipanagyahan o gidumala ni kanhi konsehal Janus Yu. Tawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga to kang Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, USA, nga to kang Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Daghang salamat nga to kang Councilor Alimarlo Bidag King, City Councilor sa Dakbayan sa Dapitan o panili sa atong kapihan sa Dipolog. Adunay masteral ka sa kanunay mo nang dili nato pa ikauban. Daghang salamat usab nga to kang Congresswoman Glona Labad-Labad, Member House of Representatives sa 2nd District, Zamboanga del Norte. Nakita nato ni si Congresswoman Glona Labad-Labad dito sa stage sa parade sa opening day sa ato ang sa Olog 2017.
kauban lang Governor Roberto Y. o ni Vice Governor Sinan Alvis Angeles sa uban pang mga kadakuan sa probinsya. Usa daghang kay salamat ngadto kang Congresswoman Glona Labad-Labad. Daghang salamat usab ngadto sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP pinaagi kang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer Elizabeth Beth Ladaga nga nag-text nako nga ang NGCP mahimahimo natong bisita karong June 18, that is also a Sunday, sa atong kapihan sa Dipolog. So makauban nato ang NGCP pinaagi ni Elizabeth Ladaga nga kanunay nagpahimagno nga dili kita mo tanom og kahoy, dili mo tukod o bisan unsang infrastruktura haduol o ilawom sa transmission lines. Dayon part of siguro sa atong discussion sa June 18 sa atong kapihan sa Dipolog kauban ang taga NGCP mao ang power line siguro update diha sa Lanao provinces ilabi na nga naggubat karon padayon naggubat ang Marawi City. So, daghang salamat ngadto kang aduna pa sila ay 138 kV line transmission project ang NGCP nga nagalagba sa lungsod sa Sergio Osmeña, lungsod sa Pinyan o lungsod sa Pulangco. So, dili na ta mag low voltage din sa atong probinsya. Daghang salamat ngadto kang board member Emilio Boyli, panelist sa kapihan sa Dipolog. Daghang salamat ngadto kang Attorney Ruben B. Ligorio, Dipolog City Councilor, panelist sa kapihan sa Dipolog. Dili nato ikauban kay tuwa sa Bacolod City. Nangita siya kuno sa iya ang sana kautod ingon pa niya. So ingat diyan no, Attorney Ruben B. Ligorio. Daghang salamat usab ngadto kang Mayor Evan Hope Boyet Olvis, ang municipal mayor sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte, nga makauban usab nato sunod pohon nga kapihan sa Dipolog murag first Sunday of July kay daghan kuno silang mga kalihukan sa lungsod sa Pulangco. Ug ingon man ngadto kang Vice Mayor Alfredo Baitit, presiding officer sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat Vice Mayor Alfredo Baitit. Daghang salamat usab ngadto kang Engineer Gilbert Cruz sa Petra Cement Incorporated, ana mahimutang sa Lower Irasan lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte og ato na dayong masayran atong mahibaw-an unsay mga kalamuan pohon sa Petra Cement nga gitukod diha sa atong lungsod sa Rojas, Zamboanga del Norte. Og ingon man daghang salamat ngadto sa Philja Credit and Lending Services Incorporated. Ang Philja Credit and Lending Services Incorporated is a supplier of school and office supplies, computer accessories, and ink with free delivery with a minimum purchase of 500 pesos within Dipolog City proper. It also accepts real estate and shuttle mortgage with low interest rate. Ang Philja also offers office space for rent with low monthly rental. Philja is situated at Calibo and General Lona Streets, Central Barangay, Dipolog City. Philja Credit and Lending Services Incorporated is managed by Kagawad Maloni Litran of Barangay Bara, Dipolog City. O ingon man kanto kang Sony Dumas. Daghang kay salamat sa Philja Credit and Lending Services Incorporated. O ingon man atong pasalamat nato kang Attorney Crescencio Palpagan Jr., atong legal consultant sa kapihan sa Dipolog. Hinaton ta nga mohinahinay natong agino dinhi sa ato ang official venue sa Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog kay murag lumalargahay ra matog sa Manila karong buntaga. So hinapon ta nga makaapas siya diri bisag usa lang ka oras si Attorney Crescencio Palpagan Jr. para ato mahisgutan ang ato ang kahintang sa Mindanao, martial law in Mindanao. Nagdala kita diri og mga newspapers, national newspapers, para ato mahimong references sa atong discussion karong butaga. May kalabot na sa martial law in Mindanao, dayon doon na po'y warrantless arrest o ingon man ang suspension of the writ of habeas corpus, kauban ni Judge Kenneth P. Rosal. So atong ipaabot ang atong mga bisita karong buntaga. Dayon ato ipahibalo nga ang atong mga panelists lang Edgar Soronda atong ipaabot si Julius Salabiriad, get well soon Julius, we miss you. O hinapon ta nga
maayo ka o madali kay haron makauban kita sa atong kapihan sa Dipolog, Julio Salaveria. O ingon man kami paabot ang atong Info Center Manager sa Philippine Information Agency nga si Mr. Alfredo Roda. Nauna na ko tag Roda. Mr. Alfredo Roda, o ingon man si Mr. Robert Pinsoy tuwa sa Cagayan de Oro City. Karong mga taknaa kay nag-text siya nako karon lang nag-andam sila para sa ilang relief goods sa simbahan nga ilang dalon ngadto sa lungsod sa Marawi. So hinapunta nga mag-ayo-ayo mo diha, amping mo diha Mr. Robert Pinsoy nga magdala og relief goods ngadto sa Marawi City para sa ato mga kaigsuonan nga naigo na himong biktima dito sa kagubot karon sa Marawi City. Dahil ato ipibalo nga ang lalawigan sa Zamboanga del Norte, ang lalawigan sa Zamboanga naman isapaw na to, dali. Ang lalawigan sa Zamboanga del Norte ay kuta partido, nitingog og kalit. Wala mapalong ang radio dire. Ang lalawigan sa Zamboanga del Norte nagpadayon karon sa sa ulo, no? Gitawag kinig sa ulo 2017 sa ika-65th founding anniversary sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. So 65 years and still growing strong and still enjoying the progress and development. Ang Zamboanga del Norte nga karon ana sa pamunuan nila ni Governor Roberto Uy o ingon man kang Vice Governor Senen Always Angeles o mga kadagkuan sa tong sangguniang panalawigan sa Zamboanga del Norte sa duha ka dakbayan sa Dipolog Dapitan o ingon man sa 25 ka munisipyo kon lungsod sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Karong June 6, ang June 6 is a non-working holiday. Gipirmahan na kini dito sa Malacañang o gisagwag na ang impormasyon nga ang araw ng Zamboanga del Norte, that is June 6, that is Tuesday, walay trabaho. So pista sa tibuok probinsya sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Anang buntag adunay santos nga misa nga ipahigayon diha sa ato ang Zamboanga del Norte Convention and Exhibition Center, second floor. O ingon man ang parada, no, sa hapon, very judge. Ipahigayon alas 4 sa hapon gikan diri sa National High School grounds paingon sa Boulevard, Dipolog City Boulevard, anang June 6 kay holiday man. So nagkasalamat og ingon man happy fiesta pohon sa atong happy birthday sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, ika 65 years. Dayon later on atong mahisgutan ni apod kay na naman di atong bisita kaming patong isa at basin atong maapili ni hisgot nino kay first time magudi nga ang mayor sa usa sa lungsod sa lalawigan sa Zamboanga del Norte gihukasan og katungod nga magdumana sa kapulisan, no, ang operations and control gi-withdraw ang deputation niya. So naamang kitay official source ana pinaagi kang Attorney Pablito Abad, ang Regional Director sa National Police Commission. Pinaagi sa resolution nga gipadala nato then ako puding gi-share sa atong local media diri sa Zamboanga del Norte kay haron makita gyud, makuha gyud ang accurate, no, accurate news. Kay daghan karong mga fake news nga nagsabwag, no, nasabwag diri sa ato ang dili lang sa Zamboanga del Norte, all over the world. Daghan kay fake news. Kusa aron dili ta makuryente labi na ang mga local media, kinahanglan i-check po nato atong source, no. Ato nang pahinumdom sa matag-usa nato nga mga taga-media sa Zamboanga del Norte. Ayaw mo patakad punit og balita o isabwag, please pass, ayaw kung dili ninyo ma-check ang iyang source, no. Sama niini nga ato mahisgutan unya. So ato i-acknowledge diri ang paghiyabot sa ato ang banggitan nga bisita karong butaga kay matud pa ni Attorney Gil Moncada, nagmonitor siya karon bagong napasan nato nga lawyer nga at the same time supervising administrative officer sa Zamboanga del Norte Medical Center. Ningon siya nga maminaw gyud ko sila labi na mga bagong abogado nakapasar kay mga legal experts on political law
matod pa, ang ato mga bisita karong buntaga si Attorney Chris Palpagan Jr. o ingaman si Judge Kenneth P. Rosal. So ato acknowledge diri ang pangyabot sa ato ang magiitan nga legal minds sa atong lalawigan sa Banga del Norte, none other than Judge Kenneth P. Rosal. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Jeff. Good morning po sa atong staff sa Kapihan o sa mga naminaw karon. Sorry kayo nga na-delay, but it's better late than never. Dito nabutan niya agi sa Boulevard, kayon naman day, kubalik man day ta, kaya doon na may mga bara dito. So, medyo nalangan. But we're happy to be here. Bigyan siguro tayong expert, but we are just here to share. Mura na ni Juan ba? Social media, dili na tayo mo-claim ng expert, but we share our view. Ang view nga medyo mo kagat sa public interest will be accepted as the view of all. So maayong buntag sa tanan. Okay. Thank you so much, no? Judge Kenneth P. Rosal. So doon naman tayo mga notes diri, gibutang. Then naapo tayo gidala diri nga national newspapers, Philippine Daily Inquirer nga nagbabag ang mga headlines, no? Nadiri, martial law will be harsh. Matud pa ni President Duterte. Ang ikaduha nga Inquirer, Sereno, si Chief Justice, no? Sereno, o ingon si former President Ramos, ningon sila, Sereno Ramos warned of abuses, no? So, muna itong diskutan karong butaga, martial law in Mindanao, warrantless arrest, o ingon man, suspension of the writ of habeas corpus. Any comments, Judge Kenneth Rosal? Kaning magsugod siguro ko sa binisaya nga pag-explain ng sa ning martial law. Dughan naman kami. Pagkataon ako, I was born 1972. So, I was a martial law baby. Mutana po ko sa ning martial law. Wala kay ko kasabot when I was young until wala ganito kabalo nga na-lift na to pag-abot sa Santo Papa sa 1981. Karon doon na martial law. Simple nga pasabot sa martial law, mao lang ang pag dumala sa usa ka affair sa gobyerno, pinaagi sa paggamit sa gahom sa military. Pero karon bago naman ang konsepto sa martial law. Ang martial law, dili na nagpasabot nga kasaan nga pagdeklarar kaniadto ni President Marcos ang tibuok Pilipinas na. Karon pwede na kung bisan asa ang lawless violence, invasion o rebellion. So, gani karon doon ay mga reklamo nga nung gi-appeal ang tibuok Mindanao sa pagdeklarar sa martial law nga ang ginatawag nila og lugar sa kagubot naara man sa Marawi. Kanang ginatawag lang theater of war naara sa Marawi. So doon yung mga reklamo ana, but kita din sa Dipolog di kayo na to ma-feel ang situation sa martial law kay wala man gyud gi-impose. Kining martial law, ang konsepto gyud basic gikan sa United States ngadto pa kang Marcos, mao ang pagbutang sa gahom sa gobyerno sa pagdumala sa military. Apan tungod kay ana sa konstitusyon nga ang civilian authority is at all times superior sa military. Ang labaw gyud nga gahom sa atong gobyerno mao ang civilian, gibutang ang gahom sa martial law sa presidente. Presidente man gyud ang magdumala, no? So ang presidente ilawom sa atong batakang balaod dunay tulo ka gahom. Pagtawag sa armed forces, isip commander-in-chief, o pag-declare og isip commander-in-chief o pagtawag sa armed forces sa pagsumpo sa rebellion, invasion or lawless violence, o kung kinahanglan na gyud sa public safety, pwede ang atong presidente mo deklarar og martial law. So matod nila, lahi ang martial law karon kaysa mahon ni Marcos. Anong lahi man? Ang martial law karon limitado na ang gahom sa presidente. Gani nagduda kami. Kabisan pagbingon ng presidente nga martial law will be harsh. Lisod kay kanang niya buhaton tungod kay daghan kay limitasyon ilahom sa konstitusyon. Karon nag-ingon ang konstitusyon ang sitwasyon sa martial law wala nagsuspindi sa pag-operate sa konstitusyon. Wala nagsuspindi sa mga batakang balaod nga ilawom niini. Lahi sa panahon ni Marcos, diin sa pag-impusar sa martial law, ni-issue dayon si Marcos og general order nga nag-ingon, I hereby place the administration of the government under my charge. I-abolish niya ang Congress. Nabili ng Supreme Court, pero ang Supreme Court mura naman lang tog stamping pad niya kay nag-approve man kanunay. Gani sa wala na hibalo,
ang Chief Justice mismo sa Supreme Court kaniya to, si Chief Justice Fred Ruiz Castro, nahimo siya nga spy ni Marcos sulod sa Supreme Court. Siya mo report ni Marcos, mo na sintimento sa mga tao. So, na-under ng Supreme Court dito ni Marcos. O, doon ay ang loyalty sad sa mga chief, mga tungod sa kadugay na sa panahon, mga appointee man gud niya. Except ni Justice T. Hanking, nga mipakita gyud siyang kaisog nga mobarog nga ang patakang katungod sa katawan dili gid ang isuspenso sa martial law. Dugang kalahian, giduangan to ni Marcos og general order nga tanang tao nga gidakop panahon sa martial law dili pagabuhian kung dili niya tugtan. Motong nahitabo nga si Jokno, Senator Jokno, dugay kay nga napriso. Si Senator Aquino nabot og 7 ka tuig. Si Senator Jokno ni pasaka sa kaso dito sa Supreme Court nga nagpetisyon siya og habeas corpus kaning proseso sa pagdeterminar kung legal bang imong pagkapriso og dili. Panwaman aksyon ni sa Supreme Court, yang gi-withdraw. Siya nga wa na ko'y salig sa Supreme Court. Dili na ko mo padayon sa kompetisyon. Pero si Marcos kay legal-minded man, iyang gibuyan si Jokno aron ipakita niya nga nag-operate pa ang balaod. Karon sa kalahian, iklaro gyud sa konstitusyon na kung bisan dunay martial law, kita nga mga sibilyan dili kita ipailawom sa gahom sa military tribunal kung aduna pay korte nga nag-function. Mo nang kami unta ngatong May 31 to June 2, doon na may seminar sa Tagaytay, pero ni pagawas man og direktiba ang Chief Justice, all judges in Mindanao shall remain at stations. So may purpose, kung doon ay paglapas sa batakang katungod, ana dayon ang husgado nga mo tabang o mo implementar ni ini. Kaning pinaka-importante kining habeas corpus. Sa Bisaya pa ning habeas corpus, kaning corpus Bisaya ani lawas. Kaning habeas murag order sa korte, ipakita sa pananglitan, no? Gidakop ka. Wala ka kabalo sa imong sumbong, wa pa pud ka kabalo sa imong charge. Pwede ka mo pasaka o kaso sa korte nga petition for a writ of habeas corpus. Pagdawat sa korte anang nga petition, yang ipatawag tong tao nga nagpriso nimo, dalon ka sa korte ang imong lawas mana corpus, dala ang buhi nga lawas ang tawhana. Og i-explain unsa inyong basihan nganong inyo siyang gipadayon nga gidetener. Kung dili ka mo makatag og legal nga basihanan, i-order ka na sa korte nga ma-release. Karon sa atong martial law gidungan man sa presidente, martial law plus suspension of the privilege of the writ of habeas corpus. Pero dili kita mabalaka dahil anang warrantless arrest ato nang isgutan unya. Kay ang pagsuspenso sa privilege of the writ of habeas corpus nag-apply lang sa kaso nga invasion, rebellion. Kanalang duha. Insurrection. Parihara, kaya kanang insurrection, rebellion naman na. Okay. Kaya ang purpose ana nila nga i-remove man ang usa ka lugar sa nasod sa gahom sa presidente. Muna yung rebellion. Pinagi sa taking up arms, kana pang pagpasan ng armas. Dayon, ingon po sa korte nga, ingon yun sa konstitusyon nga, pero magsimay na lang ang pag-suspindi sa rito habeas corpus. Kaya kung dili ka ma-charge sa korte, sulod sa tulok adlaw, i-release magyapon ka. Muna yung limitasyon. So, daghang limitasyon ang atong konstitusyon karon sa gahom sa presidente. Kabisan pa mong isang martial law will be harsh. Maglisod yun gihapon siya sa pag-ingon ng harsh. Kani umanatunan abati ang epekto sa martial law din sa Dipolog. Okay. Thank you so much. Pawayon na to kadyot, no? Si Judge Kenneth Rosal. Atong acknowledge no na paghabot diri sa atong Info Center Manager sa Philippine Information Agency, Pons Roda Pons. Okay, salamat tayo may buntag yung kang Judge Rosal, may buntag sir. O sa tumasok paminaw sa kapiyan sa Dipolog pagkay Domingo Matanan, may buntag o pasiuna kani sa ikaduhang higayon kung kinsay nakadala sa atong diary recorder na tumiyaking adlaw Bernes diya sa may cultural convention and sports center gitungtong nato sa speaker Lalu atong pagpahigayon naman sa job fair and livelihood bazaar na gipagayon doon samtang nagdokumenta doon ay mga messages ang atong mga bisita gikan sa DTI, Dole, TESDA, gani ang representative ni Governor doon ay mga mensahe
Unang atong gitungtong dito, dahil samtang ka dito na diretso na noon naging kawas tungod kay doon na po tayo importante tayo gatubang. So, kung kini sa man ang dala sa gamayang butang pero minang danon sa akong kinabuhi. Ito ang gitungtong tanan akong himuan nagbalita. So, palihog ang akong contact number sa landline 212-3277 ug akong cellphone number 0917-857-3709. Osborn, 0917-857-3709. Salamat. Muta na ang tako. Sa niagi, cellphone man po ito, no? Oo. Capital letter D. Kanunay lang muwadaan. Joke. Okay. Padayon ta sa itong discussion, no? Ato pahimuslan ang kahigayunan nga, ano yung adore kauban na to si Judge Kenneth Rosal. Nakadbasa mo ito sa mga opinions, no? Sa mga columns, sa mga newspapers, o yung naman sa mga programa sa national television. Nga, murag unique magod ato ang martial law dire sa Mindanao. And then, murag ordinaryo kay nato, niya ang Luzon, sige nga, labi namin sa Manila, sige nga rally, kay no to martial law, ana-ana. Then kita diri na to ma-feel yun, ang tinuod yun nga essence sa martial law. Then doon na po yung question po nga, unsa ko na factual basis kuno ni President Rodrigo Duterte sa pag-declare niya martial law in Mindanao nga supposedly ang dili naman kuno sa Marawi City na contain kuno ang away, ang gubot nga gisalmutan karon matud pa sa mga authorities nga ISIS na gani kuno ang kontra sa gobyerno sa to mga military o police dili na gyud ang kitong maoti group nga mo ilang gukod, no? So namutang kuno og invasion of terrorists. So wala diha ang rebellion, wala diha ang sedition, oo. O uban pa nga factors nga dapat maoy hinungdan sa pag-declare sa martial law. Comment please. Dito na sa mo fall sa lawless violence. Tuluman. Lawless violence ang ground, no, ang basihan ng gihatag sa atong batakang balaod kung konstitusyon sa pagdeklara sa martial law mao ang lawless violence, invasion or rebellion. So bisag wala pa invasion, kaning lawless violence nila murag rebellion man gyapon kay ang ilang purpose na sila may madumala sa Marawi, ilang kuhaan o gahom ang presidente nga madumala. Mo na yung definition sa rebellion to remove any place of the territory of the republic from the allegiance to the president or governance of the president. Mo na yung rebellion. So doon na may uban nga magtulang dito, manggubot lang, wala yan mo ikatulungan nga kung ano gawin ang presidente sa mga lugar. Lawless violence na siya. Gani sa United States, doon na panahon nga sa panahon pa samahan ni General MacArthur nagdeklarar og martial law sa kalugar tungod lang sa rally na nahimong riot. So gadeklarar sila martial law pero it was ginatawag lang narrow martial law, gamay ba. So karon tinuod ang dunay question sa factual basis kay anong gi-appeal man ang whole Mindanao nga ang theater of war tuara man dito sa Lanao, Marawi. Kung tingin nila nga masamad ng imo ang kumagko, may go ng imo ingron, apilon po din imo cluster imong hawak, no? So, dunay gamay nga question. In fact, dunay mga ingon nga i-kondisyon sa presidente ang thinking sa mga tao nga mao ni martial law para ma-accepted sa general public. And then this is a prelude to another plan. Kay si presidente dili man sorpresa kung siyang istorya either to manner or delay. Ingon siya, I will place the whole of the Philippines under martial law. Naman tayo ginatawag testing the waters. So, posible nga iyang gipaminaw ang acceptance sa public. Daghan po ang idawat sa martial law. Daghan po ang isupak. Matod nila, your opinion is just as good as mine. Pero ato ng scrutinihon, ang duty god sa usa ka citizen, dili kanunay nga musanong sa gobyerno. Kay conflict gigurunan katungod sa gobyerno o sa citizen. Ato bang i-acceptar nga ang gobyerno nagpanalipod sa atong katungod, pero kung dili nato nga bantayan, ang ato pong katungod kanon pod sa gobyerno, no? Unang datapog Bill of Rights, doon na tayo listahan sa mga katungod sa atong konstitusyon. Kung siya po siya, gilimitahan ang gahom sa gobyerno. Ang gahom gobyerno na may gahom nga takpunta. So kung sa may limitasyon, doon ay pay to habeas corpus, doon na po'y law against warrantless searches and seizures. Na dili ta pwedeng takpon
dili pwedeng susiyon ang atong panimalay nga walay pagtugot sa husgado. So doon na mabuta di akong sa exception. Okay. Thank you so much, Judge Rosal. Doon na po pangutana nga upon declaration of martial law, mo report ang presidente sa Congress. Then ang Congress maghimo dahil og joint session. Bahin ini ang sa martial law. Pero sa ato karon nga kasamtangan nga nahitabo, wala nag-hold og joint session ang Congress. So naglain-lain sila dayon. So dunay daghang kayong mga varying opinions dito mismo sa Congress concern, no? Kay matud pa nila ang supermajority nga gidumala sa lower house, diretso lang po din kuno nga ni approve. Ang Senate po murag doduha kay murag nabahin po sila. Pero buot pintahon kuno sa balao jud, kinahanglan jud nga naay joint session ang Congress aron itratar ang declaration sa martial law ni Presidente Duterte. Doon na lagi loophole ana sa konstitusyon. Ako nang gitanaw kay matud pa ni Congressman Fariñas, ang Kongreso kuno mag-joint session lang kung wala sila session. Yes. So, ano mag-joint session pa sila na session sa daan? Ay doon na may komplikasyon. Kaya yung mag-joint session, unya wala sila yung may guidelines nga napahimutan kung saan pag-ihap sa ratio sa boto. Ma-absorb ko ng Senate, kanon sa Congress nga mas daghan og botante. Nya, Senate 24 naman sila. Unya wala man sila guidelines na unsay ratio sa voting. So, joint tuod, pero i-separate ginanimo kay og imong i-absorb ang Senate sa Congress joint session. Mahimo na lang usa ang boto sa senador. Correct. So dapat to separate voting din tan-awon. Ang hitabo karon medyo dunay gap ang konstitusyon. Kaya wa man siya nag-ingon nga automatic na mag-joint session kon dili klaro ba. Ang gibutan lang dito nga kung iyang i-disapprove, wa man pud ingon ang konstitusyon nga kinahanglan yun ang declaration sa martial law dunay approval sa Congress. Wala, ingon lang nga i-disapprove. Pero mag-joint session gid gyapon ang Congress kay ingon man nga kung i-extend mag-session sila ilang i-approve ang extension sa presidente. Pero karon ang hitabo nag-session po ng Senate ilang i-approve o ilang tagaan og ratification asa nga imprimatur nga di-conform sila. Wala nila ginisisari giingon nga ilang i-approve. Wa man gyud sa konstitusyon gibutang nga inanglan i-approve sa Congress pero gitagaan ang Congress og gahom nga mo disapprove. So automatic na i-assume na nga ang Congress approve pero doon na sila gahom pag set aside. What if i-extend sa presidente kay 60 days sa niya ron martial law? What if i-extend sa presidente? Is that the time nga mag-joint Congress na sila session? Medyo naagit sa konstitusyon pero naalagi gap nga matud pa atong constitutionalist si Father Joaquin Bernas kanang ginatawag lang Father of the Philippine Constitution. Constitutionalist. Kinahanglan pa nga i-define ang ratio sa voting kung mag-joint session. Kay tagsaran niyo ng boto. So this should formulate the guidelines nga siguro sa 100 20 kailan na 2.4% siguro ang usa ka senador. Then ang isa ka congressman 1%. Kay i-joint nimo there's a danger nga may confusion. So but anyway, they can always have it by separate sessions and then kato na lang resulta for approval. Kaya wa man pud i-prohibit tungkol sa gapon. Technical na siya kayo, no? But you know, the President enjoys the support of both the Senate and the Congress. So I don't think difficult na niya mabuhat. So, dali rin mo ng 60 days? No? Dayon, after, ato lang in theory, no, Judge, after pohon, maluing Ginoo, mahumana ang martial law in Mindanao, especially sa Marawi City. Dayon, mag-function bagyapon ang korte ana nga nang layos ng mga tao, wala na yung mga opisyalis nga nahibilin unsaon pa under normal situation ba o panalitan asa ka i-transfer sa ang authority o power sa mga LGU sa lain nga lugar para sa mintras magkuan ang normal condition, ibalik ang normal condition sa Marawi City? Sa akong naibawan karon, ang sa korte lang sa judiciary tunay direktiba ang Supreme Court ang katong mga judges dito mag-station sa pansamantala sa Iligan. So the courts are functioning but in Iligan, outside the theater of war. Kaya di mo po sila ka-function dito magboto-boto. Yes. So doon ang gihapon ang korte nagpalayon sa Iligan. So doon ay mga petitions for
habeas corpus kung sa datuwa dito sa Iligan. Kay public ang safety lagi gihapon po sa atong wala man pod gisuplan ang LGU nagperform man gihapon at tungod lagi ang bagong clarification sa atong constitution nga a state of martial law does not suspend the operation of the constitution nor supplant the functioning of the civil courts where they are able to function. So wala pod nakahimo og military tribunal ang presidente karon, wala siyang ka-create. Ang nahitabo nga nagubat lang and then doon ay mga hamleteng niya ipangkuha ng mga tao. So that is the state of martial law so far karon. Wala man po yung mga katong ginatawag nilang i-take over ng military sa LGU sa pagdumala. Wala pa po. Okay. Another thing, matod pa nila, ang general observation is Congress dapat mag-joint session ko no bahin aning declaration sa martial law ni President Duterte. So, 3 man atong branches of government. The executive branch that is headed by the President of the Republic of the Philippines, ang legislative branch that is the Senate and lower house, no, House of Representatives, and the judiciary headed by Supreme Court Justice Sereno. So murag sa tulo ko no karon ka branches sa government dayon nga mo check unta kay para check and balance ko no ang nag-function ko no para mo check and balance ang judiciary na lang ko no kay ang legislative branch is more on political man sila. So, syempre, tuwag sila sunod sa presidente. Comment. And I think that is still normal kay ang Congress, representative of the people, kung sa po ilang sentiment, i-assume nga mao sentiment sa mga tao. So, if they ratify the action of the president, then it's still a check. They did a good check, and then sa ilang pag-check, i-approve sila. Ang kanigong Supreme Court, passive ba na siya? The action of the Supreme Court, tawgon lang na condonay na mga abuses. So, usahay, mga kuhan kayo doon na may mga pronouncement ng Presidente nga, I will not respect the mandate of the Supreme Court if it will overrule me. Pero dili na remote, it can be done. Dahil tabo na sa United States kaniya to, si Chief Justice Andrew Jackson, iamang gi-occupy ng mga Indians. Kani mga Indians, recognize nila sa unang separate sovereignty, dili nila under sa United States. Murag mo na sila Native Americans, Native no? Americans. Doon naman sila yung mga treaty sa US. So, ingon ang si Chief Justice Marshall sa Supreme Court sa US nga, dili na to na sila pwede nga i-subjugate, lahi na sila nga nasod. Ingon si Chief Justice, ingon si President Jackson, let Chief Justice Marshall implement his law. So, kasi nahimo, nagpadayong yun sa Chief Justice Marshall, and then si President Jackson, o na-subjugate yun ang mga natives. So, it can be done also. Depende na, no? O how strong is the people's respect to the Constitution. Patulang yun na nga, a state of martial law does not suspend the operation of the Constitution. Lahi, sa panahon ni Marcos, automatic niyang gi-abolish ang Congress, Supreme Court niyang gibilinan. Pero karon, giklaro yun nga dili maka-abolish ang Presidente, di po maka-abolish ang di po pwede disrespect sa Presidente ang ruling sa Supreme Court. So, there might come, ginatawag lang gridlock. If the Supreme Court and the President will have a conflict, mas tako maka-advantage ang President kay siya may maka-implement siyang decision kay naman siya arm ang military. The question now is, will the military support the President? If the military says, we will not, wapa may mga Presidente. Correct. So, is it a good thing na from the 1935 Constitution, nga mo ito yung gigamit ni President Marcos, no? Pag-declare niya martial law, then gi-ratify atong Constitution, gi-usok itong Constitution, gi-modernize, nahimo sa 1987 Constitution, mauna po karoy basis po karoy ka President Duterte sa pag-declare niya martial law in Mindanao. Dayon kay na may plano nga himuong federalism na punta. So, muraog ang transition ba nga ug mahitabo unsay daganan sa ato ang nasod nga especially so nga with this nga dunay mga problema sa terrorism, no, kanini ang sa pagpanggubot lang gyud sa mga lawless elements. Unsa kay atong maayo ka nga mo shift ta sa federalism or maintain lang ta sa ato ang
ato ang democratic form of government under the 1987 Constitution. Doon ay discussion si President Reagan o si President Marcos ana. Sa dihang ang United States doon na sa mga problems. Kaya ito like pocket wars. Sila bang hinagmay ng mga gubat. Pocket wars. Naglisod o control si Reagan. Ingon si Marcos nga muna weakness sa federalism. There is a very weak central government. Dili siya ka-control sa ubos. So, si Reagan said, your government is better in suppressing lawless violence. Kaya centralized, daling maka-call up ang presidente. So, kung federalism, kung naman gunang kuha na, unless doon ay foreign invasion, ang national government mo ay mo atubang. Pero kung naginagmay lang ng mga bubot para nang marawi, dili na kayo mo intervene ang national government unless dili kaya sa local. So that should be left to the local government. Kung ay federalism. Kaya gibiling sa nagahom sa national government, tanang gihatag man sa federal government o sa ubos na gobyerno, kanang itawag nila o states or regions. Tanan gihatag gawas na lang sa postal, kanang money currency control, kanang foreign affairs, o kanang military para sa foreign invasion. Pero mga small pocket wars, i-delegate na dito sa region. So, dahil gamayng positive ang federalism na po negative. Tungkol sa tendency sa atong mga tao nga warlordism na ang usa ka politiko mo ni maghari sa usa ka lugar lisod na pagpagsumpo sa pagdako siyang gahom kung siya na ang magdumala, no? Na makita naman nato na kaniadto nga ang mga pulis ang mo-appoint ang mayor. Sa mga pulis tanang subservient sa mayor, wa na mahimong presidente. Ang mayor ay hari siyang lugar. So doon ay positive kung na po yung negative. Okay. Speaking of police powers, nakatuha man taog resolution direct from Attorney Pablito Abad, ang Regional Director sa National Police Commission. Ang resolution number 2017-280 dated May 18, 2017. Ang NAPOLCOM resolution withdraws deputation of Sirawai Mayor Gamar Janihim of Zamboanga del Norte and Clarin Mayor David Navarro of Misamis Occidental because of intelligence information that they are involved in the illegal drugs as per NAPOLCOM resolution number 2017-280 dated May 18, 2017. So kini karong hitabua martial law ta in Mindanao. Sirawai is part of Zamboanga del Norte. Zamboanga del Norte is part of Mindanao. Dayon sa Sirawai wala nay kontrol ang mayor sa pulis kay gihukasan man siya pinaagi ining NAPOLCOM resolution. What will happen? Asa naman punta ang pulis kinsa may magdumala sa pulis gawas sa provincial director siguro. Sa specifically dito sa Sirawai, ang military ba may mag-handle na dayon sa peace and order o kay wa na may mayor nga authority? Wala man po. Tungod sa martial law, i-assume na nga ang military will come to augment the police in maintaining peace and order. Pero wag ka nang bahin sa paglangkat sa deputation sa mayor. Kanigom sa ilawom sa local government code, na siya deputation nga mura siya representative sa National Police Commission sa mga pulis. So, may gahom sa mayor, pwede niya isuspenso ang pulis na sa disciplinary authority. Ikuha na na. So, karon dili na siya maka-hadlok sa pulis nga i-disiplina tika, i-suspend. Dili po siya maka-mando sa pulis legally. Pero, that is on paper. Because the mayor renders financial assistance, intelligence funds, and everything from bond paper to ballpen to the police station. The mayor will withdraw that if the police chief will not be also cooperative to him. So, I still think that is just on paper. Now, you have a understanding. Ang nahimo lang ana is ang mga police, di na kayo mahadlok sa mayor. Ora po na kay katong mayor ko, pwede man kayo suspend. Dayon, ako kayo sila tingog kung hangyo sila sa provincial director ng ibalhin ka. Then sila po yung mapili kung kinsay chief of police. So karon wala na. Ang setup lang gihapon, nagpabiling gid ang police under normal hierarchy, under gihapon sa PNP provincial director. Kaya dili man mahitabo nga ang administration sa PNP echelon
ihatag dito sa army. Separate organic units ba na sila. But in the maintenance of peace and order, ang military mo augment. Wala iyon nga kasi tawag lang na ang isakyan na gyud siya sa military. Wala po. Okay, Pons, doon na kay pangutana Pons, nga to kang Judge Rosal. Napa siya gikorek-korek. So, mapadayon ko, matud pa ni human rights lawyer, former senator, may sa asar to akong kodigo penal. Kaya itong mga notes diri, itong gipang timan, ano. So, matud pa ni human rights lawyer, former senator, sa Gisag, no? Ingon siya nga, ang Marawi incident is not a rebellion nor an invasion. It is purely an act of terrorism. So, nga naman kuno nga wala ma-advise sa military o sa police through intelligence network. Siyempre, dagat yung nakabaluan nga anay nagkuan diha, nagdungga diha, no? Nag-grouping diha ana-ana. Ngano nga wala britso kuno gi martial law nga unta makontrol naman dayon ni sa military o sa police kini nga kagubot. Tinood na nga makontrol sa presidente. Di na kinahanglan magtawag pa siyang martial law. But una sa tanan, ako dili ko fans ni Senator Ontiveros, pero mo subscribe ko siyang ginaingon. Ang pagdali o declare ni President og martial law was some kind nga iyang gi-cover up ang iyang failure of intelligence. Kay dako kayang intelligence fund sa presidente, dayon wala siya nakita ng intelligence pag-build up sa grouping sa Mauti o sa ISIS. Pero kanang maingon nga purely terrorism, doon naman guna siya ay gray area. Kasi mang purpose sa mga terrorist, i-show up lang sila, i-occupy man gud nila ang local government building. So they, for a moment, they remove the place from the allegiance to a republic. So dili na to mingon nga dili po siya rebellion. Assuming dili rebellion, qualify gyapon siya sa lawless violence. Doon na gyapon basis to declare martial law. Pero sa mga nangaging actuation sa itong mga presidente, tungod lang yan ang giningon, never again, ginako ng martial law. Si President Ramos, pag operate sa Busayap, iyan ang i-call ang armed forces, then i-suppress. Si Gloria Arroyo, ni-declare like state of rebellion. Si Iraq, ni-declare like state of emergency. Di man necessary nga mo declare ng martial law para nga masuppress na siya. Kay kanang pagtakot sa mga terrorist without warrant of arrest. Kung malik sila sa rebellion, kaning salakon nga rebellion, gitawag nila continuing, kay kanunay kuno kang kauna-huna, nga tanan nimong gibuhat kuno para pag-ubotro sa gobyerno. Kung katawaan bitaw nga bisag nangihi di ay para pag-ubotro na sa gobyerno. So ang exception sa rule nga kuno dili pwede dakpon ang tawo wala search warrant of arrest, kanang ang imong offense rebellion. Kung di-charge kag rebellion, suspect ka anytime ka dakpon tungod kay ang rebellion is a continuing offense. So pwede gyapon ang gibuhat sa presidente ipangdako without warrant, search warrant or warrant of arrest. So marag medyo uwi gamay ang iyang pag-declare sa martial law. In fact, ngayon tag-uwi, dili gani ay martial law pero man nato nabati. Correct. So more on just like the president is talkative, our martial law now is also talkative. Less action but more on publication. Less action hinaot-taon ta nga inani lang yun ang atong martial law nga unique. Kani po martial law, it's a tool for the preservation of government. In fact, munang si Digong siguro gitanaw niya nga most of the great presidents declared martial law. Starting Lincoln, si Lincoln declared martial law. Kay di mo niya makontrol to pag sisit sa mga nasod sa US nga di na sila mag-join sa union. So tanaw po niya, declare po siya kay para mo dagan mahimok po siya. Panghadlok. Panghadlok. Pero mura mo ni sa firearm ba? Tagaan mo ang police o firearm, pwede na niya gamiton sa tinarong, pwede po na niya gamiton sa binuang. Di ba? Pwede niya gamiton ang firearm for law enforcement, pwede po niya gamiton ang firearm for extortion. That is the same martial law. It can be used as a tool for the preservation of government. It can also be used for abuse. So kita as citizens, we should not be discouraged from talking about our concerns. Doon naman yung mga attempt nga, kani po mga panatiko ni Digong,
reklamo gani ka gamay, tabangan ka dahil na ng media, tabangan Mga ka. bashers na. Oo, Mga tabangan. trolls. So, medyo, paano kayo sila? Kanang naang sensitive oras na kayo, nitawgon kag yellow. But I don't think, just because di oppose ka sa kang digong, yellow ka. Dili man necessary kay, di man tanan pareho og linya sa panguna-una. For example, bumubunong adasa. Dili man si yellow, anti-Cory, anti-GMA, di po siya digong. But he criticizes Duterte because according to him, Duterte, ikan ko nung sa panahon ni Marcos, ang statesmanship sa mga presidente taas kayo. It was lowered when Cory assumed kaya di man siya statesman, housewife. But grabe na gyud ko nung karon kay standby ra gyud ko ng batasan ni Duterte. So, I don't think, and Duterte has attacked all the values and dignity taught in our schools. Correct. So, sige na lang, kay doon ako gamay yung i-share. Wa man ko niyo pangutan, but I would like to share ako ra pong personal point of view. Ngano man nga ni dako man ang ISIS umaute sa Marawi. Ako ang humble view is it's a product kanimong atong presidente si hiraptan ng US. Kabalo ng US, they planted ISIS in Syria to serve their interest and give them the reason to intervene in Syria. And kanang naangkang Saddam nga lugar. So, kita po sa US na sa mga presidente hiraptan ng I'll give you a problem. So, possibly, more likely than not, kung dili man ganin na tinoon, but more likely than not, the United States put up ISIS para taga-problema ng tawanan, hilaptanon. So, it's making of the president. He should enforce martial law first on his mouth. Afghanistan. Rehab po. Okay. Pons, imong pangutana, please. Kini kung puntuhan dos kanang ang na-build up na sila. Unsa man po yung culpability ang local government unit nga napasagdahan man ni inanay ni daghan numero hada aning mga tao nga may naghatag karong problema. Di po na ito ikadinay ning ato mga igsoon din na uban. Play safe pag una sila. They want to be pleasing to the brother Muslims. O po sila kabalagon sa inner agenda. So ila po nang wala mo lang lasong po kay magamit man po na sa eleksyon. So kani po mga tawhana pata kabalo biya IFF, MILF, kay usub-usub lang pong ngalan. So lisod ugi ka po ang local government official. Pareha ng kasagaran gud po sa mga brother Muslim na to nga leader silang locality. Puro po na sila mga scholars dito sa Egypt, dayon oriented po sila mujahidin. Mujahidin na, in fact atong mayor sa Cebu ko si Idin isa mujahidin. Mujahidin is a Islamic fighter. Okay lang. Radical. So, they share values. Isot na sa government. Munang dili kayo kakakuanan at the inception ilang isuppress. Kaya nagtupod sila nga naago pa sentiment ng atong brother Muslim sa Manila na disregard po sila. Like, Lanao owns the power supply of Mindanao but it is the poorest. So, ina na ba? Nai po sila valid sentiments. So, wala yun. Dritson na ito dunay culpability ang LGO kana laging dako kay budget sa intelligence fund dayon failure of intelligence ang nahitabo kana yun. But anybody can file a case before the ombudsman pero how do you establish na dunay culpability? Isod po kay requirement sa ebidensya dayon kasi sila raman po inay ibasihan ana. So, failure of intelligence kay mao gid po na ang kanang giluwatan nga pamahayag ni former President Ramos. Kay matud pa niya sa pagpakitabo niya before and during sa first, second day, pagkitabo sa Marawi, tuwa dito ang mga military o chief of police, tuwa sa siya kuyog sa presidente. In fact, itawag niya junket trip. Kamo na nahitabo sa Marawi, wala makontrol, kaya wala niya mo'y leader nga mo'y mo take command dito, kasi military paingon sa police. So, muna na ang ningon yun si former President Ramos nga there was a failure of intelligence dayon kay nanguban sa junket trip ang mga military o police heads. So kabalo naman siguro si President Duterte na daan kay gi-reply man sa ABCBN yung statement sa December 2016. Sa kamo mga maute sunugon niyo ang Marawi. Iuli din niyo. But he was so karabang ito kumpiyansa ba? Ulang kay sa kuno na po siya nga dili ra po mabuhat ng mga tawhana, walay capability. Pero firefight karon naglupig pang ganing army o walay airstrike. So
kung ikaw god leader, strong leader ka usahay mo ang kronong tanan ng gahawa na bugay gidelegate muna po na maputol ang chain of command, mag-concentrate ang tanang powers nimo. Correct. Paglakaw nimo gidala po nimo ang initiative. So why initiative ang sa ubos mo na nahitabo no? So panalitan ha, wala lang ng mga political nga mga kuan nila supporters nga super majority man pa. Is that a kuan kanang valid nga reason or ay kuan kana na ang dako nga higayon nga pwede siya makasuhan ma-impeach? O wala yung mga super majority. Kaya kanang karon nga nagtabo sa Marawi nga siya gud ang chief Betrayal of public trust or what other high crimes. Pagdira po siguro kay si Ramos po na failure of intelligence man po siya itong ang Imailet gani coral na sa Ramos Highway ga-operate na ang Imailet. Yung pag-abot ni Ira pa na sumpok tako na kaya ang Camp Abubakar na nasa eskwelahan. So dili kay taka kuan ana kay ang Manila concentration to sa tuwa ko dito. Ngayon siguro na yung mga intelligence report wala lang po siguro to iba. Kaning dili ra kay siya kinahanglan gyud siya positive act of the president kaya ang disregard ang constitution. Like kanang mga extrajudicial killing kana pwede na. Pero kanang ang nahitabo nga kulang-kulang ang aksyon sa gobyerno murag iyaman ko ng judgment call. Basig doon na nga intelligence report ang AFP wala pa lang po niya dayon aksyon ni. Wala po siguro. Okay, sa previous nga mga interview sa national media, mayngon man si General Bato, mayngon po si kadang sa military General Anyo nga wala di ISIS diri sa Pilipinas. Wa pa jud des kay nga perti nang pagman sa mga abusaya paguban pa wala man jud ISIS pa kasulod ang ISIS sa Pilipinas. Hangtod nga nahitabo ang Marawi, mayngon din sila ang among gigubat karon dili na Mauti group kundi dili ISIS na. Naman gutong ISIS kaysa panahon pa ni Marwan sa SAP 44 doon naman nang recruit na. So sa nila propaganda, kanino propaganda is different from reality. Sabi nila sa atong lokal sanog na sayop ang mayor o gobernador pag-abot sa radyo sakto. Kung sakto po pag-abot sa radyo sayop. So reality and propaganda different po kayo. Unang usahay ang press releases does not accurately portray the reality. Okay, Pons. Manang ato po magkonsidera ang papel po sa media aning papel nga dili po ta magpataka og himog balita nga makakuryente. Correct. Oh, Judge. Doon naman good pray ko ang nagugunaw. Kining administration, doon na may fake news department, sisiga ng Facebook. Ang nga, usay po, batingala ka, o timo kayo ng uban, abogado or huwis, sila po yung mo share. Di mo labasahon. So, hinoon, it's learn siguro lesson si Digong sa kang Marcos nga. Si Marcos dili kay musukol og propaganda, gilupig siya sa NPA, nahimo siyang nag-demonize si Marcos sa time sa iyang time mo nang sukol gining administration og propaganda. So ila po na prerogative pero kita god ordinaryo citizen nga ato na lang yung magbinantayon. And we have to be discerning po kung saan natong ipangbasa. O timo man uban sa gitaw say malipat ta magbasa pero tinuod na ato nag-post nga doon na curfew sa mga Norte nga mapudi ay na ba? Okay, yes, about curfew kay si Frank Gumapon nagikan sa PIA diri nato sa Mual Norte dayon tuwa na siya karon sa CDO Iligan City nakabase sila no nanawag na ako sa naging gabi tinuod ba nga naay curfew ang Dipolog City Dapitan City o province of Zamboanga del Norte. Yung ko wala may curfew doon sa Dipolog City kay bagura gani nga gaparade kay parade man to sa Saulog bagura may gaparade sa Saulog ko ana din daga kay tao dito sa boulevard na pati fireworks karon o tamang gabi wala man may kaloy sa Diyos nag enjoy naman ni diri I don't know ug sa inyo diyan siya ang Iligan City na curfew alas 3 dos gabi tama alas 4 kadlawon ko please kuan lang diha i-correct niya ang balita nga walay curfew diri sa among Dipolog City og sa siguro na selected sa like si Rawai sa ba pero diri jud sa majority of the places in Zamboanga del Norte wala jud may curfew. Peaceful man ta nga kung nibawa nga curfew diri kani i-impose sa mga asawa silang bana. Kuno na hinduan atong nakita ron nga ang intensified operation sa atong PNP anywhere anytime
pwede silang mag-establish og checkpoint. Noon sa akong obserbahan ako, sanong man ang tugot, ang pinakagiping pangita ron, nagdili na kaayo, nagka-concentrate sa papel sa motor, ID na sa... No ID, no entry. Maski sa Boulevard, gabi no ID, no entry. Gano'n niya, ang ato pong merkado ron, di-close na itong ubang entry point para at least akatong na akong paminaw, akatong naanay CCTV nga nakatutok mo ilang di ba abrihan. O lagi nung ako nang reklamo yung helper wa kapalit kay ipangitag si Dula. Tama yung piniingon nga wa man kay nabati na to ang Marcelo, mas mura mag Marcelo tong panahon ni Maklang. Karon wa man. Okay. Ang share ko ana ha, Gads, kay sa opening program sa Saulog, nagmisa sila to, tulo ka pare ang gamisa din. Tuan ito si Father Cesar Tinga, sa iyang humili, ni komedya siya nga, pagsaka niya sa convention center, ingon siya nga, papadyo ko pa susud ka sa pulis, kaya pangitaan kong ID. Kaya giinan pa siya, kailang pulis, yung pulis, sorry kayo Father ha, pangitaan ka na kong ID, kay no ID, no entry, man. So nakatawa niya. So, mga ikuan, bottom line, ang martial law, if it is imposed, is a tool for the preservation of government. Pero kung dili mo ma-orient ng mga law enforcers, diha magsugod ang abuse. Itong reklamo sa akong kaubang abogado, nga ang iyang asawa daw, i-lockdown sa police, kay nga ko ang iyang mineral water nasa kilid sa dashboard. Wala man po nakababag siyang pananaw. Niingon man po ng katong asawa sa akong amigo nga, dili man yun yung butanganan siya. Pamakuloy na istorya ng polis, yung martial law, manggulong ma'am. So, nga ang kuhan, bottom line, pero medyo advantage na karon kay sukwal sa panahon ni Marcos nga daghan pa kayong wala pa na-oriented ang atong mga law enforcers. Itong daghang abuso kay labay ka checkpoint, magsipat-sipat kag mata, hubuan man ka. Daghan man may tabuana, di ba? Karon, medyo nagpakita man po ang atong mga SKA din ha, mga pulis na doon ay challenge na nagpapakita po sila, nagisinti na sila. So, kita po, muna naman tayo kareklamuhan, kaya ang atong media, working naman po ng media, i-press kang Marcos, i-araw na po ng radyo. No? So, karon natay kapadungan ang atong mga komisyon sa pulis, nga mo disiplina nila, na-open naman po. Ang atong mga gobyerno, di yung po subjected sa control sa president. So, naarat tayo kapadungan. Okay, so break sa ta, papahawayon ka dyan si Judge Kenneth Rosal para atong i-acknowledge ang atong mga sponsors na mo'y nagdalag kinabuhi sa atong ang kapihan sa Dipolog. Daghang kay salamat nga to ay sa dili pa rin ako maadto ta sa commercial atong ipaungong ang pangutana para tubagon niya ang pangutana iniguman sa atong commercials hapit ko masipyap da. So naa diri atong notes diri no gikan sa National News. Patod pa diri akbayan to file a petition to question the basis of martial law in Mindanao, to question the constitutionality of the refusal of Congress to hold a joint session after declaration of martial law. So, muna imong tubagon, human sa ato ang commercial break, Judge Kenneth Rosal. So, daghang kay salamat nga to kang Attorney Senen Alvis Angeles, ang atong Vice Governor sa Zamboanga del Norte, Presiding Officer, sangguniang panlalawigan, ang session matag Lunes, alas 2, ang taknas hapon diha sa atong Exposition Hall sa lalawigan Zamboanga del Norte. Daghang salamat usab ngadto kang Attorney Junior C. Pikit, Presiding Officer Pro Tempore sa sangguniang panlalawigan sa Zamboanga del Norte, ngadto kang Yosek, Attorney Auxiliar Mato Barinaga sa National Anti-Poverty Commission, KONAPSI, nga nagbooking na siya para karong Domingo sunod pohon para sa atong comprehensive tax reform nga ipatuman ni President Duterte. Muna ato ang diskutan karong Domingo pohon pinaagi kang Yosek Mato Barinaga o taga Bureau of Internal Revenue. Nagkasalamat na to sa SLX Bar and Grill, Kamayan Food Trip nga nailihan nga batchuyan ni Bitoy kaniadto. Ideal for family and barkada outdoor gathering. Pilawi ang labian nga foodies sama sa mainit nga balbakwa, pork and chicken barbecue. Nilatang kabaw og special batchoy o cold drinks. Free video key and free Wi-Fi to all customers. For meetings, anniversaries and birthdays,
ang SRX Bar and Grill nahimutang sa Marquis Street ning Dakbayan sa Dipolog. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Ray and Wyeth Akas. Daghang salamat nga to kang Attorney General Sino Pikit, lawyer and notary public, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Nga to kang Mr. Henry P. Chanero, Labor Attaché 1 sa Department of Labor and Employment, Delhi, Hong Kong. Daghang salamat nga to kang Mr. Muhammad Hassan Adjo, Paro 2 sa DAR, Santa Isabel, Dipolog City. Daghang salamat nga to sa JJ and P. Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa klasikasing fruit seedlings o limited nga siguro kukulamber karon kay kuanman kanana ang moratorium man karon. Ana himutan sa barangay Lingasad sa lungsod sa Polanco ang JJ and P. Fruit Nursery and Lumberyard o dunay branch sa Galas, Dipolog City. It is owned and managed by Mr. and Mrs. Porfirio Necesario. Daghang salamat nga to sa Janus Marketing na maligya sa lain nga mga spare parts sa inyong mga sakyanan. Nahimutang sa Quezon Avenue ng Dakbayan sa Dipolog o gitagiya o gidumala ni kanhi konsehal barang Chairman Janus Yu. Kanhi konsehal sa Dakbayan sa Dipolog o kanhi niputak barangay Chairman Janus Yu. Matawag sa telephone number 212-1148. Daghang salamat nga to kang City Councilor Arlo Marlo Bidagpin sa Dakbayan sa Dapitan. Daghang salamat nga to kang Congresswoman Glenna G. Labad-Labad. Daghang salamat nga po sa National Grid Corporation of the Philippines, pinagi kang Ms. Elizabeth Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City, nga mamahimo na itong bisita karong June 18, booking na daan sa atong kapinan sa Dipolog. Daghang salamat nga to kang board member Ronelio Berni, nga to kang Atty. Rodon Ligorio, tuwa sa Bacolod. Daghang salamat nga to kang Mayor Adam Holt, Boyet Olvis, Municipal Mayor sa lungsod sa Polanco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Vice Mayor Alfredo Baitit sa presiding officer sa Sangguniang Bayan sa Polanco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Engineer Gilbert Cruz, Petra Cement Incorporated, Lower Irasan, Rojas, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to sa Pilja Credit and Lending Services Incorporated na supplier sa school o office supplies, computer accessories o ink. Libre ang delivery basta nara din sa Dakbayan sa Dipolog o adunay minimum nga worth 500 pesos na purchase. That dunay sa kini real estate and shuttle mortgage with low interest rates. Ang Filja offers office space for rent with low monthly rental. Filja is situated at Calibo and General Luna Street, Central Barangay, Dipolog City, and managed by Tagawad, Maloni, Litran, o Barangay Bara, Dipolog City. O gingon man, daghang salamat nga to kang Miss Sony Dumas sa Filja Credit and Lending Services Incorporated. Daghang salamat nga to kang Attorney Crescencio Palpagan Jr., atong legal consultant, nga wala nakaari kay dadali kay mularga sa Manila. So ipatawag ni Digong. Lawyers of Rodrigo Duterte. Okay, so balik kita sa ato ang discussion karong butaga. Nagkainit gihapon ang ato ang panagkukabildo kauban sa ato ang gabinugtong nga bisita sa atong kapihan sa Dipolog, pero gabinugtong nga maundanon kayo ang mga panahon o mga diskusyon sa atong kapihan sa Dipolog, pinaagi kang Judge Kenneth P. Rosal. Atong nakaungong nga pangutana ganina mao nga ang Akbayan mo file of petition to question the basis of martial law in Mindanao. A question sa Akbayan ang constitutionality of the refusal of Congress to hold a joint session after declaration of martial law. Comment, Judge Kenneth Rosal. Itugot na sa konstitusyon nga ang sa to sa in English pa, any citizen may file and the appropriate proceeding before the Supreme Court to question the sufficiency of the factual basis of the declaration of martial law. Pero I don't think mo prosper kay ang it requires presentation of evidence. Ang Akbayan hindi siyang wala, but the President will call upon all the intelligence officers and the armed forces generals to testify and show na basis. So sa may mahimo sa Akbayan nga it's a judgment call of the President.
ang remaining valid question is kanagong marawi. I don't think it is beyond question na pwede na mo-declare ang presidente niya o martial law. Ang pangutada na lang kung anong pwede ba, mayo bang apilo ng Tibok Mindanao. No, kay para sa ato, peaceful magkita. So, tungkol kay gitugot sa konstitusyon nga ang martial law, ato lang sa lugar, din kinahanglan. O tanong tayo sa Pulo, kinahanglan ba ng martial law? Peaceful man ka. We don't feel the need, the existence of martial law, and then our government is operating peacefully, effectively, o ang mga tao nagsunod pa man po sa balaod na to. So wala pa necessity. Kaya ang gitugot sa konstitusyon na makadeclare kag martial law, kanang doon na naging necessity to maintain public safety. Assuming wala ni-declare og martial law, safety pa ba ta? I still think yes. So, murag ang legitimate na pangutana, asa ang martial law nga ngay bang apil ng Tibok Mindanao. Kanang bahin sa Congress, tungod kay it requires interpretation of the constitutional provision. Kung naman ko'y giningon nga, mandatory ba na or permissive lang? Kaya bisan kung mandatory, doon naman po'y kinatawag na itong substantial compliance. Tungod kay ni-issue naman ang Congress o ang Senate o iyang confirmation ng saktuan sa Presidente sa pamayatong pangitaon nga doon na may substantial compliance. Tanan na lang sufficiency of the declaration of martial law over all Mindanao. I think that is the only legitimate question nga ngay tanawon. Kaya kung wala na tayo labot sa martial law, di okay na po. Manggoy uban nga kada iya lang interest sa katilingban. Pwede na nga ang asawa din napalago ng bana, ayaw naglaag dong, martial law na ron. Pwede po ang mga anak, ayaw si palit o doon na po magpamahal o mga baligya, di ba? Doon na nga mga negosyante nga mo take advantage sa crisis. Mag-create sila ito dali ng crisis, mag-hoard sila mga bugas. So, ako nakita ko, martial law is not yet effective. Kaya ako internet, inaiga po, nagbayad ko. Martial law, it did not change anything. Sakay kong barko, punog yan po kay pasahero, igang, hinay, dugay mo abot. Martial law did not change that. So, mga driver, sorry, mag-aboy registro o lisensya, wala magyapon na hadlok. But for basic implementation of the law, wala man po'y patay din wala sunog, wala yan mo. So we are still peaceful and our public safety is still intact. So, ayaw na po nga, ila po na ipasaka, ang mahibawa na ito, ang ngayon ba, ang Tibok Mindanao din ang ibutang sa martial law? Yes. Kay doon na may different opinion si Secretary Delfin Lorenzana, no, sa atong National Defense. Alangan man sab ko no og mudagan ang away dis Cotabato, mudagan ang away dis Maguindanao kay bisag asa man ko ng ISIS karon amo ko ng mga sympathizers ko no mo declare of martial law sa Marawi, mo declare of martial law sa Maguindanao, mo declare of martial law sa Cotabato, mo declare of martial law sa ana. So iusa na lang ko no bisag wala pa kuno na itabo aron og pananitan og magka unsa na magka mudagan og daghan na kaayong o escalate ang trouble, at least covered na kuno ang entire Mindanao. Apilon paganig Bohol o Visayas. Wala yun na po ko point ana. Ang napasiunag yun nagahom sa presidente nga magamit niya without declaring martial law is to call out the armed forces and direct them to suppress any lawless violence. Hindi na yun kaya, ana, na kinanglan yung take over ang military sa functioning sa government para makontrol na. That's the time he will call martial law. So, lahi man niya tawag bandaan without the necessity being established. It's still typical of the president. So, yapon na. That's why we have our courts na madaganan pa sa mga tao to question kay si presidente hindi po na nimo kontrolon na naman po na siya tendency na authoritarian mamang gadi ang i-declare I will be a revolutionary president that he never did anything in revolution. So di pa ko kontento nga doon nag-i sufficient factual basis ang Tibok Mindanao may ibutang sa martial law. Mura din na siya og imong balay karon ay lamok sa imong kwarto, wala pa mapilamok sa imong sala. O ba ang imong sala na ilamok sa imong kwarto, wala. Ispihanda niyo bumbal imong kwarto, so pilamok, ay masubudagan dito ang lamok. So, still, logic demands that the
declaration should be made only on places nga kinunglan na gid ang public safety. Pero, on the other hand, prevention man po. Prevention. Kung ma-prevent lang ka, wala mamaingon ng konstitusyon. To prevent nga, layo pa gani, prevention, kung na basis. To prevent and suppress. Pero dito naman yun ang martial law god, mura man gud ang nadiliyot ang concept sa mga tao naglibot, abi nila kani kay martial law, ang nadaingon nga, okay kami sa Mindanao na martial law. Abi daw nila og i-martial law ila ang lugar og langit. Pwede man mo kuwaon sa iyong balay, tapukon mo sa eskwela, di ka papulion. Kay Hamlet mo. Okay ni sa martial law, peaceful. Because they said okay, because wala pa mag-implementar din eh. I-implementar na din eh, na rationing na ka sa gasolina, pwede na ang military mo take over sa atong gobyerno. So, muna barang conditioning, muna pa yung mga question na ang ipod isettle. But typical of the president, inanak na ginang atong presidente, talkative, usahay tinuod ng istorya, usahay po dili. So, that's why we have to be vigilant. Kay mga punay atong presyo na siya, print mo na siya kapalit sa ato ang kagawasan kita vigilant po. Okay, thank you so much. Sinato to, no? Nakasabot pang tanan, no? Labi na atong mga naminaw karong butaga, kay rondanon, kay atong diskusyon. Bahin ni sa atong tawhanong katungod, no? Ayun, doon naman ko ni-cap up na ko nga panghuna-huna, bahin yung planting of the ISIS flags dito sa Marawi nga na-capture sa national television and international na dayon, no? Ang coverage. So, kanang naamagod po tayo law anong ato ang Philippine flag, no? Na makita tayo patriotism nga kwantag mo saluta sa atong flag, ana, then unsaon pagbitay sa atong flag, ana. Pero kini nahitabo sa Marawi nga kuha man sila ilang kaugalingong flag nga kunuhay ilahana ang control sa Marawi. Panalitan og madakpan ng mga tawhana kay especially murag ISIS, mga foreigners mo ni, mga foreign terrorists. Unsa man po yung mga salaod ini nga or kaso nga ipasaka ani sa korte panalitan og madakpan ni sila. O di lang katsyon. Sagol lagi na manguputay anti-terrorism law. So, violate sila sa anti-terrorism law, violate sila sa pangyapon. Mura siya o mixture sa rebellion do gyapon. Kay ilamang gikuan og kontrol ang gobyerno sa kalugar. So, kani nga salaan dagko na magugay ni. So, katong uban maabsorb. Mao po ni kuan sa rebellion. Any offense committed in pursuance to rebellion, para nakapatay ka, murder, dili na naman separate, absorb na sa rebellion. Kung mo i-purpose na nakapatay ka, kay wala na yung murder, rebellion lagi ng charge, absorb na siya. Ang dili ma-absorb sa rebellion, kana po sigurong rape. Matupa sa Supreme Court, we do not see any reason why rape can be treated as done being pursuance to rebellion. Correct. Apil ba na sa joke ni President Digong nga sagot niya mga military. Karon atong maghimatag comparison gamay, no, Judge. Zamboanga City siege nga nahitabo nga under the leadership nga ilang kuhaon po nila ang power gahom dito sa Zamboanga City sa pinaagi ato tuan approve man tugyod nga kang MNLF chairman Normi Suari. Then karon diri sa Marawi City mauti group of ISIS. Sa paglabay sa panahon pila ka tuig nga nahitabo datwas sa Zamboanga City, wala may kaso kuno hangtod karon ganin madakti si Misuari, wala gidakop, wala gipriso, bisag dako kay damage niya dito sa Marawi, lives and properties tungod sa nahitabo, pero wala man siya gidakop tungod kay in the name of peace. Kay nakigsabot siya sa kagamahanan sa gobyerno sa Republic of the Philippines para sa peace talks mo nang wala kuno siya dakpa, dili siya dakpon. Panalitan nahitabo po na dito sa Marawi nga mo surrender ang ISIS in the name of peace nga hawa sila guban pa na wala na po nahitabo nga mga kaso pandakpon o guban pa isalvage na batang uban din para to seek justice po ba sa mga sibilyan nga nahitabuan nga imagine ka nga nangaguba ang mga balay, nangaguba ang livelihood, nawala ang ilaang mga kabtangan, naghang kay nangamatay. Karon sa Marawi wala gani ma-retrieve to mga daghang mga patay na kuno sa mga merkado, na sa mga kanang zone of war zone. So inani ba nga panghitabo unsaon na to pagkuan nga makakuha ko justisya
ang mga biktima inini ang kagubot. Sa pinaka proper nga analysis katong kang miswari kung naman ko siya kausa o dugay na kayo nang is i-neglect Ideology. doon na siya kausa then katong pag-okupan lang sa Zamboanga dili gito siya propose nila nga mo take over sa Zamboanga and to remove it from the government. Ang tinod ato gusto lang sila magmarcha then mabutang silang flag wa sila tugte ng samok. So but sa minana si miswari di na maginaganahan ko sa gubat kaya tigulang na katong na itabo i-charge gid si miswari dahil ang tungod lang sa hangyo sa presidente nga i-recall sa ang suspend sa ang implementation sa iyang warrant of arrest mo nang wala sa natagan sa temporary immunity para ma-open ang peace talks. But lahi na sa terrorism. Bisag asa ka sa kalibutan from Russia to America, ang palisya is non-negotiable gina ang terrorista. Kaya wala man sila legitimate nga makatabang sa gobyerno. Ang ilang purpose na is a war of attrition para gubro ng imong gobyerno kay doon na sila ng sentimento nga ano yun ba? Wala na sila nang gunaw ng matabang pa sa gobyerno. Unlike Jimmy Suarez, he was just forming a band of armed men para ma-recognize ang iyang kausa. Kaya di man po siya nagunaw ng magpagani. You will notice kanang bisang MI-led, MNLed, wala nang kadungog nagpabuto na ang mga power installations, wala nang putpan mga towers, wala na nga ito sa Manila kapabutog bomba na sila, except Abu Sayyaf, terrorist man. So, nagpakita naman sila nga legitimate sila nga grupo, wala sila nang violate sa international law on humanity or kanang international law on crimes, war crimes. Nagpakita sila nga mo respeto pa sila sa katungan sa mga tao para i-recognize po sila sa UN. They are also looking for recognition. Unlike kaning ISIS, ang ilang pagpa-recognize ka terror sila. So bisag asa sa kalibutan balik nako non-negotiable ng terrorism ng dili gina siya i-settle sa gobyerno. Pero sa lagi na itong presidente, I really say there's something wrong with him. Hindi mo na po siya willing to sit down and talk na kana nga ipabuto na these people are seeking recognition how they can threaten the people. So non-negotiable na. Presidente lagi usay siya kung sila yaw-yaw. So issue, wala gina, mo naman gina siya. Ang mga loyalist, manipinsa man yun na basta nga lang mga pero sulay ka sa inyo ang balay, sa kung sila yaw-yaw nimo, siya tawag nyo buang. Okay, yes. War crimes, genocide, extrajudicial killings. Gipailan si President Rodrigo Duterte dito sa ICC, International Criminal Court dito sa The Hague, no, Netherlands. Unsay mga mga pros and cons unsa ka poy lingtuda unsa lingtunganan aning ang tanalit linugdangan dili kita katag-an pero dili po imposible nga ang UN arrest ni Duterte because it happened a lot of times na magani si Saddam ang recognize nga gipatay 300 ra ka buok nga gipa-arrest siya sa UN. Ang mga ubang leader diha sa Africa nga itag 100 to nang gipatay pero gitawag na ethnic cleansing gi-arrest sa UN. Dili remote na nga mahitabo kay dito ka maminaw sa mga yun naman po tayo mga kailangan mo mga CIA broker ba ang butino po nila pang-istorya yun nga wala hapit na gyud ning si Duterte sige nila pandawat sa US kaya wala naman siya mahimo hapit naman siya dakpon. So ano po na kuan diha kanang ang UN god bukam in if there is failure of the system sa imong nasod to address na naman ko tayo immunity of the president na impeachment report mo kuan. So doon na chance nga mo take over ang UN mo recognize sa kaso. Dili na remote. It happened a lot of times over the world. Depende lang kung sa prod kay utok aning Amerika o puta kabalo. Ang America sometimes can be fair, America can sometimes be unfair. Depende po sa ilang interest. Saya kay ang United Nations na ang Security Council dayon ang mga G7 mo may nagkuada naghawil sa United Nations ya kita third world country ra gud ta so dali ra kay ta irokon ug ansa na dali ra gyud para sa glusa nila. So depende lang yung wata kabalo kay ang itudlo nato sa grade 1 ta o sa grade 2 hangtod sa mahumantag eskwela is always observe courtesy that the president does not give the UN, the US and other persons that courtesy that is due to them.
maghilabtan, walang hilabot. So I think, po nang itagaan tag problema ng mga ISIS. Yeah. Then how solid is the evidence panalitan ana nga ang extrajudicial killings? Gi-feature yan sa National Geographic o sa National Geographic kita ko dito gi-feature na extrajudicial killings in the Philippines bahin sa drugs, Sa kuan war on drugs. sa legal, there is no need for evidence. Kaya admit man ko na siya. Even if you need evidence, notongan ang mga nag-file og kaso sa UN, doon na sila gitawag request sa UN for the preservation of the testimony of Bato and police officer Las Cañas. So kato, mga vital to, depende na sa UN ang motuo sila. O UN also does not act according to hindi gapon sa interest po niya. Wala takabalo lagi kung sa'yo may tabuan kay ang presidente ng Pundis ang nagkamang sa rift. Instead of building bridges, he burnt bridges. Correct. So, naghinapos mo na itong portion, tax, pilata tax, kay naipamangutana bahin sa, naanamang yung Judge Kenneth Rizal, bahin sa, kanana ang West Philippine Sea. Ani nadagaan na to, dito kunuhay sa International Tribunal, nga nakadaog ang Pilipinas nga under sa economic zone ang West Philippine Sea, especially kaning ni ang Scarborough Shoal unsa pa diha uban diha nga gikuanan og military build up sa China. Kay karon amigo man kuno kay ni ang China, dili siya makigubat sa China, pero unsaon na lang kuno ang katungod nato isip tag-iya ani ni ang kanane ang nadagaan nato dito sa territorial dispute nato. Gani yan namang gibirahan ni President Digong si Associate Justice Antonio Carpio. Matod pa ko ni Digong, isulay daw siya istorya sa Prime Minister sa China. Magingnan daw siya nga, if you insist on your claim on the West Philippines, on the China, si Manitong Lana, di ba na West Philippine Sea, on these territories, there will be war. Ingnan daw siya sa China. So, matod pa sa Presidente, is concerned on the, nga mamasakyor po dato mga sundalo o sukulta. Pero, from the honest point of view, doon na po siya may lapso. Kaya ganun di man siya mo assert sa legal means kung isugdanan ni Pinoy. Assuming na lahi, wala mo manggin niya honor. Nama po yung legal remedy nga ang UN ay mapreso sa China. Kaya daghan man ang pamagi pagpreso sa kanasod. May mga trade embargo, doon na po yung mga kanang economic pressure, doon na po yung mga ambassadors na makaatag og ang yung ipakita sa China nga puno ragitan nga tutson. Number one, even if dili ta kaingon nga ang US will always be on our side, ang US is our last and only hope against China. Maya naman pong gihilabtan, mura man tuog. Doon na kayo mga amigo, mura makatabangin mo, yan naman na ang gihilabtan. So, the US is giving him a lesson, try to help yourself. Wala mi. Pero ang US always maintains its interest. Kana lagi ko nung ang kana ko nung West Philippine Sea is dako kagar sources sa energy from gas to oil to fossil resources. So doon na po yung weakness ang president. Kahit lagi, mauwa po yung personality ka, kahit siya gulo. So nag-solicit man sa favor sa China, kani nakadungog ta ang European nations extended a $300 million assistance. Wala na nawata. Kaya nawatan siya sa China o pila ka billion. So, wala na takabalo sa iyang agenda and let yes this time tanaw lang po tayo kung sa metaba. What I fear is the tax measure. Kaning tax measure kuhaan ko og buhis ang nagmang tao, ang mga gamay income pag 250,000 zero. Mana siya? Kasi hindi malipay anak. But remember, ang tax ibahin dito sa oil, sa sugar o sa diesel. Ang imong gasolina nga 30 pesos ra ang litro, mahimong 40. Ang imong diesel nga 26, mahimong 30. Size man o G's man o size ang diesel, mahimong na po siyang 32. And the experiences sa niya to bata pa ta, pag aswat yun sa peso sa gasolina, aswat ka ng palalito. So it's never the same. Bisan pag wakay tax bayaran, pero ang imong kape nga tag size mahimong ng 20. So it does not change anything.
ikuwaran ka o 14 mintil o libutan ang tag 14 ng ulo. Mao no kay napagoy VAT good unless ilang i-abolish ang VAT. Kanitong VAT, I want to share my view, no? Kining VAT, dunay gamay bikil. Ang VAT ako kay nga source of tax revenue sa nasod, pero gidiligit ang koleksyon sa mga negosyante. Doon ako example. 12% man ang VAT, gani mapalit ka gasolina o sa kalibo. Ang itubil ana 880 raman, gani 120. Iwa man na, bas, VAT. boys naman na. Imagine, for example, Mandarin hardware. Kung income na sa kaadlaw siguro 300,000, 500,000. From 300,000 alone, doon ay VAT na 36,000 kada adlaw. In a year, or in a month's time, it's 1 million. I don't think yan ang girimit tanan sa government. The problem is that the government delegated the collection of tax to businessmen who has not been proven to be accountable and honest. So, di na kinahanglan usbon ang atong tax law. Just intensify the collection. Correct. Mura po mo object po dahil ang BIR ana. Object sila ko sa may nga dato without fear of kuan doon ihan yun ha. Ang sundo na may kayo sa larigod pero napalit og auto cash. Kay tinuod tong istorya nga manangwid kuno sa Insik. Kay mula nga ang BIR labi na Christmas, birthday ug New Year. Tinuod yun na. Kadaghanan ko niya naong mga tindahan. Abogado ko sa una, ito unahon ko. BIR unahon. Kani kong BIR, di po ta kayo ng tanan. Doon na po yung mga honest din ha. Doon na mga ikot, ibang parinti diha nga. Hindi tayo na lang. Yung sakinan na pikiyot. Doon na po kayo nailham lagi nga katong. Kung palit og sakinan, cash. That's correct. So, maabot po ta ng corruption. Okay. So, kining corruption na mura og selective po, no? Kay, ang kitong nanggiaway magani nagunay magani si Alvarez o si Florindo o agi lang to primero sa chicks, di ba? Ilang duha, then tapos naabot ang to sa katong Davao Tagum sa Tagum nga banana plantation nga gikuanan. Oh, Daneco no? Tadeco. Oh. So kay gi-allege ni Alvarez na dayon og corruption si Florindo nga niagi pang pila na katuig 20 katuig. Pila na katuig. Pero karon nga nabikil sila agi sa chicks, iyan na kung ikihan na niya si Florindo o corruption. So, marang selective, no? Ang tinawag yun yung corruption kay kaning ni ang presidente ta happy yung tatanga. Tapos ako kayong promise pag daw ni Digong nga he will bring about change. Pero iyang ipakita, wala pa mo kadungkong na napriso sa corruption. Drugs, naghan. I don't think there was mas sa time ni Ramos, taggo mga politiko na nga preso. Kay gikuano gahon, pero kaning sa kang Digong wala pa man tukoy nakita nga example sa corruption. Galing, padrino. In fact, close kayo sila ni Chavit. Chavit. Yes. He owns a bank in the Bahamas or sa nang lugar. Dayon, imbal na naman ang tawanan. How did he acquire so much wealth? Hibalota sa atong kinabuhi sa katuig tang di matulog manikamot kung atong trabaho honest dili ta madato. Doon na ginaingon nila, for every wealth there is a crime behind. So sige lang. Ang corruption needs a strong leadership. Wala pang po napakita sa president. Okay. We need to see kung kinsa pa ang may example ana. Okay, last Sunday, Judge, bisita na mo diri ang atong OIC Provincial Director sa Philippine National Police sa Bukid del Norte, si Police Senior Superintendent Edwin Wagan. Ipangutana nato kay sila may implementor sa martial law karong panahon na kauban sa military diri sa atong local level, mao na nangutana ko og dili ba kaha nga mo sapaw or himuong alibay nga katong sa war on illegal drugs kay martial law man. Mara na po manghitabo gihapon nga personal nga grudges nga i-charge dito sa illegal drugs mo tong daghan ang gipangdakop, daghang gipangpatay nahimong EJK. Pero karon kay labi na gyud kay martial law karon talandugon ang kahintang mo gamay bikil murag lisod kay na dayon gahog yata. Yes. Oh. Unsay parameters ani nga malikayan ni panghitaboa? Ang atong hope lang gidana kanang nagsalig na lang kita nga good faith ang implementor sa balaod kay matud lagi sa kong gingon para ragod sa pusil ihatag sa pulis pwede mo niya gamiton for law enforcement pwede po ito niya ipanghulga para makakwarta siya. So for every power granted
to an officer, it can be used in good faith or it can be abused. So nga to na lang pong hope karon nga to mga law enforcers medyo edukado na dili para sa panahon sa martial law nga dali na hubog sa kahong. Karon nga to na lang kaning sa mga bukid-bukid siguro, pero nakikita ko kanya to sa nagtrabaho pa ko sa katong mining company nga even mga SCAA sakto na sila disciplinary sanction na nasa mga booklet bayan sa human rights kagnay nga ni kadagko sa mga notebook then i-describe na dito kung sa ilang taman mahimo sa usa ka checkpoint tanan. So nag-trust ko dako nagyud po ang improvement sa education sa atong mga law enforcers kanas kalawags nga ginabisagasa kay doon naman gyud po yung tao nga dawtan now gurap bisagasa po. So ang atong advantage na lang karon nga nakita po na to ang gobyerno dili na bitaw layo kayo dali ta makareklamo na transparency gamay ay abusado nga pulis wa maputag giingning nga dita kaduol sa chief of police makasumbong man kita. In fact kung musumbong ka dito po to sa gani mag law pod no. So it's a matter of kana po mga tawhana daw nga nabutang sa pagpuan doon na magpo presumption ang ilang pag-perform silang trabaho sakto. So in fact kaning martial law dili po ta ka-altogether na mingutang ng presidente kung siya daw tang katuyuan na may po necessity. It's just a judgment call kung proper ba ang tibok ng nanawdalon. Pero yaamon ko ng gahom. So, masahe mo, yung pag-presidente sa mo. But, kita citizen, magbanyan tayo na lamang ta and then at least inform na po ta. We have also to be respectful. Kaya ka mga checkpoints pang dita na hinungdan sa away, anak ka namang garbo, matandog. Na po yung mga sibilan, isog po kayo, di masuko po itong army or police. Nag-dropping din dyan. Nag-dropping tayo. Na po yung mga police na abusado. Pero mostly karon tungod kay nakita na to sa tuwabal, wala pa man po tayo nadunggan. No? So, angay ba kita nga mahadlok ining martial law in Mindanao kay mas kita sa atong discussion karon free willing man atong discussion, meaning to say narang hapon na atong freedom of expression, freedom of speech, unless iwagtang yung tanan dahil ang courts di na mo-function, ang Congress di na po mo-function, siguro mo na panahon na nga mahadlok kitag martial law. Nga kaugong observation, doon ay declaration sa martial law karon, pero ang implementation para man sa Marawi. So, wala man i-implementa na ito. Matang ipang Hamlet dire, wala man ipang sunod na ito mga balay, wala po i-take over ang mga function sa military. So, wala ka na hadlok, kay wala pa man po. Pero, mahimo pa, likayan gina, kay dako-dako, pero man ko na siya o sa lawas pa sa tao, major operation. Nagkamay lang yung gron lang yung bigay, mo apply kang major operation, di po nangay. Mura po na sa kuhan, nga mahimong ka, di lang po dito on. Mura po na ito, kay ultimate power man sa government to preserve itself. Dayon, bisa gamay lang nga problema. Tuara dito, apilong tanan, usay ang tao, mura po doon, wala rabay niya, wala, until di na po siya kabantay nga, hinay-hinay na nga nawala ang yang katungod. Usama na, ma-blind na po ta. Okay, last question, Judge. Kanay bitang ang US, in times of terror o guban pa, i-separate nila ang mga kuan leaders, di ba? Ang presidente di yung kakita na presidente vice president in one place, one sitting na ana diha gilain gyud niya kay in case of kanana ang mga crisis ana ang succession na ara jud implement nila like ang Senate president, then ang leader sa House, then ang Supreme Court nga Chief Justice ana, di ba? Kana gani ko na sa mga salida. Kana gani ko nang kuan kanang mga convention. Kuna sila priority number identification. In case of terrorist attack, sa unang kuhaon. In case wala naging mahimo, kinsa gi isa ka tawo nga inyong kuhaon. Doon na yung mga priority. Ako nang ipangutana, kay for example, kanang ISIS karon maote group nasa Lanao nga doon po sa Davao, nagbubahan kayo Davao. Unya kay ang Davao karon namura mo na gihimo karon ni President Duterte nga seat base of government, no? O di na kay sa Manila, kay Imperial Manila dito, no? Nya taga Mindanao gud siya nga presidente. So taga Davao gud siya nga mayor pila ka tuig. So diha sa Davao niya gyud. Ang kuan diha kay hakot tanan. So dito mag-meeting, dito tanan mag-conference sa uban pa mga directors sa uban pa dito sa Davao gud mahitabo tanan. Simbako palayo na onward. Mahitabo ang itapos Marawi dito mapunta sa Davao kay nareklamo man gyud si Mayor Sara karon nga ipabalhin niya to mga terorista nga nadakpan na sa Davao Jail dito sa Metro Manila
kay muna iyang gilikayan. Simba ko lang, knock on wood. Asa ang sabi tabo sa succession. Gawas noon ang Vice Presidente kay lahi man. Tanan nga mga lideres napunta naman dito. Tanan. Ako man po Chief Justice o sa Manila. Dili ra gina mahurot. Ya apa? Nagambal to naman. President, Vice President, Senate President. Wala pa may Chief Justice siguro na. So dili mahurot na. Kay mo man ko na itong gustong likayan, labi na, o sayo na rin mo, joke man siya nga, mamatay ko, mahirap po, total, naman diha si Vice President Lini Robredo. O, libre na ako. Ako Vice President dito. Siguro, angay siya, nga maglikay, nga senaryo, no? Kasi wala ba yung naka-advise na niya, nga kuto niya tanan. Kaya lahi meron ang terrorism. Tinood yun. Pero, I will presume nga ang mga tao nga nag-provide of security sa President is exercising their best. Kaya mga qualified na po na sila. Kanilang decision sa President ko sa medyo malubog ba kanaraman. Pero, napod siya kuan, ang iyang kagaling programa ng ipurso, iapunak na siya, iamang time. Kita, mga spectators na nangguputa. Siya man ang man in the arena. So, kung saan na tagsaway, siya rin yapon may mukuan sa credit. Kung tanan niyang buhatan mo, apoy nga effect. Kita spectators lamang. Kaya nga man siya na I alone is answerable. Anak man siya, no? So, definite na gito, final ang executory nga, siya rin magbuot tanan. Wa nagyulabot mo tanan. So, ang ngayon bagay yun nga, kuan, ato siyang suportahan, iningi ang martial law in Mindanao. We have no choice but to support the President. Yung nato na. If we want to question him, we should do it in legal way. Mato ka Supreme Court, may ganahan ka, o di po kaya ka ganahan, di susuwa na lang for the purpose of discussion. But so far wala mabuti nakita nga ang Presidente na nag-abuso ng yung kayo by naning martial. Wala man. If this is judgment call, then we have to support him. Ang problema karon nakita na dako kining away-away sa mga supporters. Ano na Facebook si away? Away dito, gamay ang bikil. May mga ba ganun, hindi magkasakong wall mag-post. Ayaw mo itong i-post, wala mo matagig no comment. Daghang gi-unfriend. Daghang gi-unfriend. Kaya abi nag-iaway. Muna abuse sa social media. Irresponsible nga paggamit ng atong mga social media. Kaya dagan bang mga trolls, mga bashers. Nanganiba na kasaw, di mag-away sa Facebook. Di ako nagina. I-post nila tanan. Pauli na, papamangga diri. O sa mga i-post man, uli yung ban, ulaw man. So anyway, in short, hatagan na ito ang Presidente o presumption of good faith. Di mabuta kayo mga doubtan gid siya. Namang po basis. Yes. Sagdala po ng mga critics, tapos na basis. Yes. Kaya ang ilang pong purpose, dili mo po ng pagdaot sa nasod. Muto in short, wato ta sa penalty nga doon naman tayo mga kalahian, but we should always be together for the nation's, the good of the nation. Wala po na. Okay, so wala tayo panahon. Parting words and statements. Gikan sa ato ang bisita karong gabinugtong pero covered tanan, no? Sa atong discussion. Si Judge Kenneth Rosal. Maura to, Det, ang akong balikon, ang akong nabasahan bang matud sa Santo Papa, we will always have differences, but we must all be together for truth and justice. So akong i-apply sa ato, doon natin mga paglahi sa sentimento, political alliances, sentiments, o sa pangapanan, pero dili ta maglahi sa atong gusto ng atong nasod, mulambo, ang atong nasod, upang sa mga tao mga senso. Muna nga niya karon bisag Domingo, nga lang yung ta maglingkod-lingkod sa laom sa mong mangga, magpabugnaw, pero yung magkadot nga na maminaw, o importante man yung isyu, kaya wala man ang atong kauban si Atty. Palpagan, by the way, is one of my mentors. So, yan yung ko kay aron makashare po ta sa atong ibawan. Sa mga tama yung expert aning butanga. Okay, humble kayo siya. Ato man ang gituyo kay momongod ni ang public request no last Sunday nga nabisita nato diri si PD Wagan nga kinahanglan jud na kay legal minds nga mo discuss bahin ini ato ang unique kayo nga situation. Papas ang unta ko dit, Yes, go ahead. Mga ilang ko dispensa gamay kanang ko sa medyo na yung mga statement ako gamay against Presidente. Ako man nakita sa niagi
nag-discuss ni Atty. Palpagan atong other issue po. Nabahin ko sa Bangsamoro. O Bangsamoro. Pareha mamibyo. So, wala tayo extensive discussion. So when I came here before, nagunahan ako, kato siya kay Product man, I'll take a different view for the process of discussion, not for to provoke hate or offense, wala. So I just took the different view para makita po na ito sige set up sa tanan. Yes, kay democratic kutag form of government. So nandiyo tayo kay lain nga thinking, no? So daghang salamat nga to kang Judge Kenneth P. Rusal nga ni sanong sa atong imbitasyon diri bahin sa ato ang kahimtang sa ato ang martial law in Mindanao. Dahil mga ta og parting words and statements gikan sa atong panelis. Si Ponce. Ang totoo na una pa sa tape recorder. Urang laungan ako. Mga-apil ako ko. Kung si Judge Rusal na-apil ako na gusto sa sayang sahay negative na comment. Pagka may kalabutan sa pag-impusar na sa Lulinas Mindanao. Ako ma-apil ako ko. Sukin sa itong nakabit-bit o nakadala sa akong dodge recorder dito sa Convention Sports Center ng Adlong Adernes nga sumpa yung taon to sa kinabuhi. Bayron nun yung taon to sa opisina. Kasi kami gama ito pero naka-MR to sa kuha. So akong apil sa kanan o sa atong masukin ko paminaw labi na sa mga kauban nga kaabag sa Sentanon Parish o kan Father Ramil Kurong sa bag-ong nadugan na mo nga pari si Father Ernesto Arances sa Tagasyayan kauban na ron ni Father Ramil Kurong di na yung tao kinabaw trabaho akong kura paroko kaya doon na siya body maing buntag kanatong tanang nga bakay dudong dito diha sa Gambi. Okay, thank you so much. Julio Salaveria, get well soon. God be with you always, no? Aron makauban kita diri sa atong Kapihan sa Dipolog. By the way, atong ipabalo nga doon naman tayo invitation ng Kapihan sa Dipolog. Maapil kita sa parade sa araw ng Zamboanga del Norte, no? Pista sa probinsya. Karong June 6, no? Tax Martes, no? Yes, it's a non-working holiday. Confirm na. So, ang Kapihan sa Dipolog, magdala sa atong banner, maapil ta kay para dugang kasadya atong ikuan no nga kanon ay taga-suportar po no unsay mga kalihukan sa ato ang kagamhanan. So, maapil kita sa pista opisyal ana na June 6, 2017. Daghang salamat ngadto kang Judge Kenneth P. Rusal, daghang salamat Pons Roda, daghang salamat ngadto kang Silver Adriatico Dumbiano nga mo nagdala sa atong live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Click lang mo sa YouTube na di atong Kapihan sa Dipolog tanan nga edisyon, tanan nga mga bisita sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Daghang salamat kadto kang Tax Ilumba simultaneous broadcast RMN DXDR 981 AM o gingaman IFM 94.1 sa inyong radio dials. Dito sa broadcast station, parito si Danny Loon, Mardy Libres, Reggie Monera, sa ngalan sa tong, si Elaine, sa ngalan sa tong station manager nga si Mr. Edgar Dagumo. To God be all the glory. Thank you, Lord, for this day sa tong Kapihan sa Dipolog. Kini si Ebert, pahintito mo. Ay, napakaya-apas, Judge? Go ahead. Join lang tako rin. Thank you. Okay. Kini si Ebert, pahintito mo. Ang inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog ngayon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.